Hey guys! Welcome to Mama's Voice. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Good morning po, Father, and thank you so much for allowing us to interview you po. Kindly share a little something about yourself. So, ako po si Reverend Father Joel Jomarsus P. Gatus. Maraming nagtatanong ano daw yung ibig sabihin ng Jomarsus, yung second name ko. Ibig sabihin ay Joseph Mary Jesus, comes from the Holy Family. At I am 36 years old. I'm already an 8-year-old priest. And this is my second parish dito sa Our Lady of the Holy Rosary Parish dito sa Barangay Santo Rosario, Pau, Santo Tomas, Pampanga. What were your previous assignments po, Father? Yung first assignment ko, I was the Vice Rector ng Metropolitan Cathedral of San Fernando. Tapos, after 3 years doon, ako'y na-assign as a parish priest sa Lord's Epiphany Parish sa Barangay San Francisco, Magalang, Pampanga. How many years have you been in the ministry po, Father? And how was your experience being a young priest po? 8-year priest na nga ako, no, noong March 12. At my experience is, it is a happy experience, or it is a mixed experience, as I would say, no? Ito ay may saya, may lungkot, may takot, may excitement, no? But overall, it is a blessed experience. And every day, I am thankful to God because I am fulfilling my purpose. No? I am living a meaningful life through my ministry as a priest. Father, if I may ask po, why did you choose to become a priest po? Well, very shallow reason. Dalawa. Una, dahil sa pagkain. Pangalawa, dahil sa upuan. Bakit pagkain? Dahil nung bata ako, I was serving at our chapel, napapansin ko na napakasarap nung kinakain ng pari. At naiinggit ako doon sa kanyang kinakain. Sabi ko, parang masarap ang buhay ng pari. Pag siguro nakapagpari ako, makakain ko na rin yung kinakain ng pari, yung lechon, yung sisig, no? At hindi ako nagkamali doon. No? Ngayong pari ako, lahat ng mga pinakamasarap na pagkain binibigay sa akin. Pero the bad effect of that is with my health. It takes a toll on your health. Napakabata ko pa lang, I'm 36 years old, pero mataas na yung aking uric acid, yung aking cholesterol, but a very shallow reason, but it is God's way, a simple way of attracting you. Yun yung una, pagkain. Pangalawa ay ang upuan. Dahil nung nagsisimba kami sa katedral, madalas wala kaming maupuan.
ng aming pamilya, pagkasama ko ng aking mga magulang noon. At napansin ko, pag nagmimisa, yung pare, merong naka-reserve na upuan sa kanya. Sabi ko, pag nagpare ako, hindi na ako mangangalay at mangangawit na nakatayo. Sigurado pag nagmisa na, ay ang pare makakaupo at makakaupo. So, I think those were God's way of attracting me to the priesthood. But the real reason or the real influence for my vocation were the Salesians. Dahil nung elementary ako, yung aming bahay, malapit lang sa Don Bosco, lipat bahay lang kami. Naglalakad lang ako na pumupunta sa school. At dahil hindi ako magta-travel ng malayo, I have a lot of time spending my time with the brother Salesians, with the priest Salesians, na kaibigan ko sila, and they made a real impact in my life. By their way of life, by their ministry, by their character and personality. They were very kind, they were very tender, and they were very zealous in their ministry, and they really inspired me. Kaya ang original na aking pangarap ay maging isang Salesian priest, missionary. High school pa lang ako, gusto ko na pumasok talaga sa mga Salesian. But the problem is, nung panahon na yun nagkalahat. At itong junior rate seminary sa Bacolod ay lumubog. Ito ay nasira ng lahat. So they have to close the junior rate, they have to close the seminary. Pero talagang ako, masigasig na ako, gusto ko nang pumasok na seminary. Pinipilit ko yung nanay ko, yung tatay ko, na pumasok na ako sa seminary. Even if the junior rate then was at Cebu. Ayaw akong paalisin. Talagang nag-aaway kami. Ayaw akong papasukin ng aking magulang dahil mawawalay ako, lalayo ako sa kanila. The next best thing was our seminary here in Pampanga. So, nandyan din malapit yung tito ko. Kaya nga, sa kakapilit, sa kakakulit, pinayagan na ako na pumasok sa seminary. Even if I was just a high school student at a very young age. So, high school pa lang, nandito na ako sa Materborn Seminary. You are still watching Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Please like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. Back on our interview with Father Joel. Father, you said a while ago po that the Salesian priests became your inspiration po during your seminary days. How about po during your priesthood days? Who were your inspirations po? Who became your inspirations po? Well, ang unang inspiration ko sa aking pagkapare nung nasa seminaryo na ako ay yung yung mga seminary priest. Their intellect, ang kanilang intellectual prowess, ang kanilang talino, Ayan sila Bishop Ambo, I also look up to Father Steve Susi, yung galing niya sa pag-homily, I also look up to Father Paul Velasco, yung kanyang kabanalan, Father Angel Gamboa, who really helped me in my spirituality. Siya yung spiritual director ko. But secondly, nung ako'y nagpapari na at ako'y nag-apostolate, nakasama ko si Father Ding David. At nakita ko yung closeness niya sa mga tao, even in a very simple way na nakikisama siya, napapalapit niya yung mga tao sa simbahan. Sabi ko, pag ako'y naging parish priest din, gusto ko maging close ako sa mga tao.
Kaya nga ngayon, pag ini-invite ako sa mga birthday, agad-agad na pumupunta ako. Dahil yun yung nakita ko sa kanya. Yung pamimisita lang sa mga bahay, ano man yung okasyon. It's a simple way of reaching out to people. Not only through the pulpit, not only through your administration as a priest, no? But very simple way of being with them is to visiting their houses, no, during occasions. At isang naging malaking influence ko din sa aking buhay nung ako'y bago-bagong pare ay si Aming Jean Reyes, Monsignor Eugenio Reyes. Siyang nagturo sa akin paano maminyag, paano magmisa, no? Kasi wala pa akong kaalam-alam nun, no? At sa pag-oobserba ko lang sa kanya kung paano humawak ng parokya, unconsciously, I applied that in my own style, in my own administration as a priest. No? Nung ako'y nasa San Francisco, Magalang, hanggang ngayon na ako'y nandito sa Santo Rosario, Santo Tomas. So, I always go back to my experiences being with this brother priest. At I learn from them and I apply those good qualities, no, that they have shown me. How about whenever you have spare time, what do you usually do po? Do you have hobbies, interests? Yeah. Siguro, ang unang hobby ko ay fitness. No? I try to be fit as possible through exercise. No? Meron akong mini gym. Hilig ko din yung pagbabike. No? Kasama ko yung mga EMDC ko. Nagbabike kami, lumilibot kami. Parang doon din na-form yung aming bonding. No? At hobby ko din yung pag-i-internet. No? Kasalukuyan ngayon, meron kaming ako'y gumagawa ng mga content, no? Yes, through my homilies. No? It is a way of ministering also to people during this pandemic na yung mga tao parang lumayo sa simbahan. So, it is a blessing in disguise na meron tayong technology at ginagamit namin itong technology nito to reach out to them. Ngayon, yung mga parokyanos ko, hindi na lang yung mga physically dito sa aking parokya. Yes, no? po. Talagang nag-expand sila. Ibang bansa, throughout all of the country. Meron sa Ilocos, meron sa Davao, meron sa Saudi, sa Europe, sa Amerika. No? So, malaking tulong talaga yung technology. At saka yung aking interest, no, sa computer at saka sa arts. Dahil nung nasa seminaryo kami ay na-train din sa theater arts. No? So, ginagamit ko yung aking hilig, no, sa drama, sa theater, coupled with yung aking hilig din sa technology to produce these contents, no, online. Paano po nag-start yung ganitong hiling niyo po, Father? I mean, you were really popular in TikTok and other social media platforms po. Yeah. You have a lot of viewers online po. Paano po nag-umpisa and how did you come up with this content po? Yeah. Actually, I'm a frustrated artist, painter. Hindi ako makapag-paint. Pero na-discover ko that I am good in digital art. Sa Photoshop, sa editing. No? And you were editing the videos po, Father? Oo, ako din nag-i-edit nun. Yung nagpatulong lang ako doon sa pagtatranscribe, yung paglalagay ng mga words, no, doon sa mga videos. At isa ding hilig ko ay yung mga stories. Dahil nga nung kami nasa seminaryo, we were trained in theater arts. So, I have this fascination with stories. Nung nag-umpisa na ako sa radio station, dito sa ating Archdiocesan Radio Station, 91.9, Bright FM, I pitched that idea na gumawa ng isang segment or show about telling stories lang. No?
Pero siguro dahil busy ako sa cathedral, tapos doon sa aking bagong parish noon, I have a lot of construction. Hanggang ngayon, dito, ng 1 year, hindi ko na-pursue. But that was always at the back of my mind, no? To create a show about just telling stories with moral lessons. Blessing in disguise ngayon, nagkaroon ng pandemya. I had a lot of time, no? And dito sa oras na ito, I use it, I experimented on it, no? At naging patok naman, no? Sabi ko finally nagawa ko na rin yung aking pinapangarap at pinapanaginipan na gawin nun pa matagal. Ngayon lang nag-materialize. Yes po. And a lot of people are really appreciative, no? These stories are not new. Hindi naman sila bago. Pero tinranslate ko sila sa Tagalog para marami yung makaintindi. May mabibigla ka yung mga reaction, yung mga nagme-message sa akin. Talagang iba-ibang lugar. No? Merong mga iba nga Bisaya, merong mga iba taga Mindanao, message ako. Yung mga iba binibisaya ako, hindi ko maintindihan, no? But I know that their message is of that of gratitude and appreciation. No? May mga iba nagpapasalamat na sila daw ay naligtas sa depression dahil sa pakikinig lang sa mga istorya. And hindi ba ganun din yung naging ministry ni Jesus? Though he was preaching the kingdom of God, he always did that through the use of stories, simple stories in fact, that even the poor and even the little children could understand it. No? When we return, we will still be with Father Joel. All this and more on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Welcome back on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Don't forget to like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. Back on our interview with Father Joel. I'm not saying that we don't need to be deep and intellectual with our faith. No? But kamukhaan sa aking bukasyon, nagumpisa sa mababaw. No? At bago lumalim, kailangan mong magumpisa sa simpleng bagay lang. No? So, I hope itong mga videos na ito, itong mga content na ito, ay parang doorway, pintuan lang, para mas makapasok yung mga tao. At nakikita ko naman na napakalaking tulong, no? Dahil yung mga iba nagme-message sa akin, papatulong, nagpapa-counseling, no? Sa seminaryo, dahil ang seminaryo natin tinatawag na Motherhood Counsel Seminary. Nagtatanong sila, iniisip nila, paano ba natin matutulungan sa counseling yung mga ibang tao? And I think I am fulfilling itong mission ng seminary as a Motherhood Counsel Seminary. Through these videos, may mga nagme-message sa akin, Father, tulungan niyo po ako sa mga problems ko. Doon nag-uumpisa eh. And then, tatanungin ko lang sila, i-message ko, ano po bang problema? And then, doon nila ibubuhos. They would pour out their problems, no? And after that, I would just say, I will pray for you, no? I will give them a little advice, but I would just say, I will pray for you. And then, they would message back, Father, salamat po, gumaan po yung aking nararamdaman. I did not say much, no? Pero tinulungan mo lang sila na to unburden, to unload. And a lot of people now, ganyan lang yung hinahanap nila. No? Yung lang may makikinig sa kanila. Yes po. Nagumpisa sa pakikinig nila, and then naghahanap lang sila na makikinig sa kwento nila. No? See how God acts in a very mysterious ways. Nagumpisa sa isang simpleng kwento, ngayon naman sila yung nagkukwento at nakaranas sila ng kapayapaan sa puso nila. Aside from your stories po, aside from your homilies, Father, you also have a vlog
on YouTube po. A bike vlog po ba? And of course, you were also singing songs while playing the guitar po. Can you share to us po your vlog experience? Nung pandemic, yun yung unang ginawa ko dahil wala akong magawa and I know how to play the guitar, so yun, nag-record ako ng mga songs, doon pa lang nag-umpisa. Pero nung nabisi na naman, medyo pinark muna ng konti. Isa din yun sa mga hobbies ko, music. Pero nung nag-umpisa na ako sa pagiging parish priest, with all of the business of administering the sacraments and the parish, medyo hindi ko na nagawa. At nung nag-umpisa na, binili ako ng camera ng aking kapatid, GoPro, at nagbabike kami. Sinubukan namin to vlog or to document itong aming mga adventures. Pero medyo tinigilan ko dahil napaka-dangerous. No? It needs a real skill in riding the bike and in vlogging, no? In documenting. What's your message po to the faithful, Father, especially your parishioners? Well, kung mayroong akong isang message sa aking mga parishioners, it is always to strive for holiness. No? Ito yung mission ng bawat isa sa atin. Always to strive for holiness. And what is holiness? It is living always in the presence of God. No? When we have these negative feelings, no, it is a way, no, of being separated from God. No? And yet, it challenges us to always be faithful to God, no matter what. Life is so short. Life is so short. Let us not spend it, no, living in negativities, living in hatred, living in unhappiness, no, living in sorrow, no. Let us live our life full of joy as salt and light of the Lord. How about your message po to the youth? For the youth, just be yourself and allow God to use your life as a light, no? As a salt of the earth. No? Just be yourself. Do not be somebody that you are not. No? Kung may isang kasalanan tayo na panay na ginagawa, it is to live our lives as not as we are. Lastly po, Father, I would like to ask you your personal view po on the Latin Mass po. For me, the Latin Mass helps us to appreciate the new Mass or the Novus Ordo. So, the more that we understand the Latin Mass, the more that we can love the new Mass or the Novus Ordo. Thank you so much po, Father, for allowing us to interview you and to know you more po. Kindly invite our viewers po to view or to subscribe on your YouTube page and other social media platforms po. Yes, so maraming salamat po sa panonood niyo po, sa pakikinig dito sa ating episode sa Mama's Boy, no, sa 5 siglo. I hope you subscribe to this channel. And I am also inviting you to subscribe also to my YouTube channel, no? Father Joel Jomarsos Gatus. And also follow our Facebook page, Our Lady of the Holy Rosary Parish, Santo Rosario, Pau Santo Tomas. Doon niyo po mapapanood yung mga daily videos, mga kwento at aking mga reflection homilies. Maraming salamat po sa mga nag-follow na, sa mga nag-subscribe at sa mga magpa-follow at magsa-subscribe pa. God bless po sa inyong lahat. Mag-ask po kami ng final blessing po, Father. Okay.
The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you now, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you very much po. Thank Father. you very much. Thank you very much. We would like to thank Reverend Father Joel Jamarsus Gatus and his parishioners at Our Lady of the Holy Rosary Parish, Santo Rosario, Pau, Santo Tomas, Pampanga for this interview. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamataray shune! Like, share, and subscribe Father Joel's social media accounts.